ang SIPAS lead group ng Lead na Tama. Ang Lead na Tama is to lead with exemplary accounting discipline, a national agenda with transparency, accountability, monitoring anywhere. Ang sinasabi ko, kung talagang baka mamaya maging trilyonis na ang mga ang mga korupsyon ngayon nasa bilyonis, no? Ang tanong, kung wala talagang paraan na maibsan ang korupsyon sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, siguro dapat lang mag-create na lang tayo ng bagong departamento o bagong opisina. Kung mayroong Department of Budget and Management, gagawa na lang tayo ng Corruption Management. Department of Corruption Management. Bakit? Para mayroon lang titingin mula paglabas sa General Appropriations Act kung ano-ano ang mga pupuntang, mga pundo, mga proyekto na yan ay may mag-monitor at malalaman, makukontrol natin. Naalala ko nga, sinasabi ni PRRD mo nung miniting kami mga lahat ng mayors doon sa Malacanang. Sabi niya, pwede ba kayo moderate lang hanggang 10% lang. Nagulat na ako kasi hindi ko na-experience yun 10% mas mababa ganun pala, kaya nagkalabitan kami ng mga mayor. Sabi, naku, hindi pwede sa akin yan kasi mababa masyadong 10%. Alam nyo, bakit sinasabi ni PRRD yun? Ibig sabihin, kung pwede ma-manage na ang korupsyon. Ang ibig sabihin, huwag naman yung nangyayari ngayon. May mga proyektong hindi nakikita, may mga proyektong mga substandard, may mga proyektong kalahati, nakukurap. Diyos ko pong santo. Kaya dapat siguro ay i-manage na ang korupsyon. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Bakit hindi? Kaysa mangyayari, nagtago-taguan na lang, mapalitaan na lang natin, at ang pinaka-auditor natin ngayon, sino? Sino ang pinaka-auditor natin? Congress! Kongreso! Ito po, hindi ang Commission on Audit. Baliktad na, tama din yan, baliktad! pero ang pinakamagaling na auditor ngayon, ano? Si Mr. Climate Change. Tuwing bagyo, tuwing may baha, tuwing may dilubyo, nakikita natin, ina-audit yung mga tulay bumabagsak, ang baha dito, baha doon. Although, sabihin natin natural calamity yan, hindi naman man-made yan, no? Pero ang tanong dito, kung talagang magagaling ang namamahala, hindi lang sa Department of Public Works and Highways, sa lahat ng mga proyekto, kung talaga bang matibay at kayang-kaya o resilient ba talaga ang mga proyekto ginagawa sa infrastruktura. Kaya masasabi natin, ini-expose lahat na hindi iyon biro na pinapakita ang nangyayari dahil sa climate change. At hindi na nga climate change meron ng congressional audit. Kaya nga sabi ko, kung gano'n na lang, kung hindi kaya mag-Department of Corruption Management, gagawa na lang tayo ng panibago. Kuha din, kuha. Pero under na siya ng Kongreso. Kasi yun na nga ang nangyayari ngayon. Again, balikan ko. Saan nag-ugat ito at mangyayari na naman? Baka mangyayari. Hindi naman natin pinagdasal pero mukhang mangyayari. Mukhang mangyayari. Mangyayari bang mangyayari? Gusto ba natin nangyayari nung mangyari? So, may dating presidente na napalitan ng vice president? Gusto pa rin natin mangyari yung dating presidente na palayas noong 1986? History repeat itself! Yes! History Palayasin will yan! repeat itself kung walang pagbabago. Kaya nga, nasaan ang pagbabago
ang pagbabago pala ay ngayon na, tuldukan na, at kailangan na naman ay ibalik ang mga nangyayari noon para sa pagbabago ng administrasyon ngayon. Whew! Nakakapagod, no? Pero maganda ito. Nanawagan po ako sa lahat. Way back 1986. Way back 1986. Isang radio station lang ang naririnig natin noon. At nung nanawagan noon, si Cardinal Sin, halos wala pang tao noon sa Krami at saka sa Aguinaldo. At habang kanina naabutan ko, ang kaibigan natin si Consi, na nagsasalita, parang bumalik sa isip ko, ang nangyari noon na naririnig na isang panawagan, ang sinasabi lang noon ni Cardinal Sin, sabi niya, ang puspuro na nag-iisa lang ay walang magawa. Pero kung ang puspuro na nasa kahon at puno-puno at sisindihan mo, sigurado mayroong masusunog. Pero kung isa lang, medyo mahirap. Kaya noong panahon na yon, kahit ang asawa ko noon ay kabuhanan na ng mga anak siya, at dinala ko ang asosasyon ng tricycle operators and drivers, 5 kaming mahigit, mula Paranaque, nilakad namin yan paputang EDSA sa Krami that time. Bata pa rin kasi ako noon, 28 anyos lang ako noon. At nakita ko, pagdating doon, wala, hindi na namin masasabi kung taga saan, ang dami-dami. Kaya sabi ko, kung nangyari noon, na ang population noon medyo hindi pa masyado marami kumpara sa ngayon, no? More than 30 years ago. So ibig sabihin, kung mangyayari din dito ngayon, nako, Diyos ko por santo, sana magising na, sana may tapang na, may talino, may kaisog o kaalam. Magtinabangay kita, Visayas o Mindanao. Tinood yun! Magtulungan tayo, Luzon. Magbayanihan na, now na. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor.